Showbiz Fanatics, isang breaking news, no, suspension ng isang noontime show galing sa MTRCB dumating na. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito at ano nga ba ang reaksyon ng ilan sa mga noontime programs ng pangyayaring ito ngayong araw? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabar Cards sa lagi pong nag-aabang sa mga updates and videos po natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayong araw nga pag-usapan natin, diretsahan na tayo, no, dahil dumating na nga po ang desisyon ng MTRCB patungkol sa kaso na inihain or kaso na nakabinbin po, no, patungkol dun sa issue ng It's Showtime. Sabi po ng ilan sa mga bilyonaryo.com, while awaiting the verdict of the Movie and Television Review and Classification Board MTRCB regarding It's Showtime, host Vice Ganda couldn't resist making a joke about the show suspension during conversation with Bong Navarro on Tawag ng Tanghalan segment. Kung matatandaan po ninyo, habang hinaantay po nila ang verdict ng MTRCB, ay panay ang parinig at panay ang mga salita nitong si Vice Ganda towards MTRCB na marami rin talaga ang nakakapuna dun po sa kanyang ginagawa. Although Vice Ganda remark was in jest, it appeared to have a deeper meaning considering Vice Ganda reputation for not making such a comment without a reason. Alam naman natin, kilala naman natin tong si Vice na kapag nagsasalita siya ng bigla na lang siya nagsasalita out of the blue doon po sa isang issue, meron siyang pinariringgan, di ba? Entertainment journalist Crispin Belen shared her thoughts on 12-day suspension of the ABS-CBN produced by a variety show It's Showtime. In Facebook post, Belen expressed her sadness about the suspension which she believed was imposed without the due process. So, pinipilit po ni Miss Crispin Belen doon sa kanya pong POV patungkol dito sa issue na to, na feeling niya ay hindi po dumaan sa due process yung suspension na ibinigay po or yung verdict po na ibinigay dito po sa It's Showtime. The suspension is allegedly linked to an incident involving Vice Ganda and Ayon Perez during one of the show's episode. Some viewers deemed their action inappropriate, especially in the presence of minors. The incident prompted the MTRCB to summon the show authorized representative for a hearing. Support of the It's Showtime questioned the fairness of MTRCB's decision, citing a similar incident on TV5 show EAT involving Tito Soto and Helen Gamboa. They argue that both incidents should have been treated equally. So ito po yung pinipilit ng ilan sa mga alam natin mga Showtime na parang sinasabi nila kung iniimbestigahan daw di umano ng MTRCB yung pangyayari patungkol sa pagkain nila ng icing na itong Vice Ganda at saka ni Ayon Perez sa harap ng mga minors, why not na dapat daw ay imbestigahan din ng MTRCB yung incident patungkol sa ginawa naman ni Tito Soto and Helen Gamboa. Kaya nga sinasabi po nila na parang unfair yung naging decision nga di umano ng MTRCB. Lala, the representative of It's Showtime, clarified that MTRCB's action based on a violation of the program classification. The show is rated PG parental guidance, and the MTRCB found that it had violated this rating due to the presence of children without proper supervision during the incident. And also, in-emphasize din ni Ms. Lala na isa sa mga chairman ng MTRCB na strict process before summoning the show or program for a violation. Complaints go through an assessment and verification process by their monitoring inspection. Buti na lang po talaga, meron pong interview na naganap between OG Diaz and MTRCB Chair Lala. Kasi naipaliwanag niya yung side niya eh. May pagkakataon kasi na parang feeling nila unfair at talagang kinakampihan ni Chairman Lala Soto yung kanyang tatay o yung show na EAT. Yun po yung kanilang tinitignan. Pero buti sinabi po ni Chairman Lala Soto na ang desisyon ay manggagaling po sa korte.
Sila po ang magde-decide at ang MTRCB Chair Lala Soto lang ang binibigyan o yung pinaka nagiging desisyon nila, si Chairman MTRCB Lala Soto ang siyang nagbo-broadcast po. Siya po yung nagpapaalam at nagpapakita ng mga dokumento patungkol po dun sa kanilang desisyon. Kaya ibig sabihin lang nun na wala talagang kinalaman si Miss Lala patungkol po dun sa magiging desisyon or verdict sa isang programa. She also clarified that giving a notice to appear is not a biased decision. Its Showtime has received multiple notices for violation that occurred during its live broadcast. So, inamin din po ni Miss Lala na si Miss Lala na chairman ng MTRCB na maraming beses na nga silang nagpadala ng ilang mga sumon at mga parang violation notices dito po sa It's Showtime, pero hindi pa rin sila naging conscious sa mga ginagawa nila. Kaya narito na nga ang ilan sa mga verdict. 12 days verdict po ang binigay sa kanila, 12 days suspensions, and hindi po sila pwedeng umere. Nangyari na po ito dati sa kanila. Kumbaga parang nagkaroon na rin po talaga sila ng verdict noon na parang nasuspend yung kanilang programa at pinalitan po nila ng title yung kanilang program ng Magpasikat. If you remember, nangyari na yan. Lala acknowledged that she understands where the show supporters are coming from as they defend the program. However, she stressed that MTRCB has responsibility to uphold its guidelines. Oo nga naman, diba? Di natin pwedeng questionin yung naging desisyon ng MTRCB patungkol dito sa bagay na ito dahil kailangan nga naman talaga nila na sundin kung ano man mga protocol or kung ano man yung mga rules na kailangan nilang gawin. Kumbaga, iba na bayan at sila lang ang nagpapatupad. So, 12 days suspension nga ang ibinigay dito po sa It's Showtime. So, 12 days natin silang hindi mapapanood. This is not the first suspension that It's Showtime has faced. The show was previously placed under This is not the first suspension that It's Showtime has faced. The show was previously placed under 20-day preventive suspension last January 11, 2010. So ito po yung controversial issues na hinarap nila noon na kung saan dati po 20 days po yung kanilang suspension, but this time only 12 days, no? Kaya nga talagang marami po ang umaaray dito po sa naging desisyon ng MTRCB dahil feeling talaga nila wala naman daw talagang deep meaning yung kanilang ginawa. So parang gina-justify nila yung kanilang ginawa. After the controversial statement were made by a guest, Judge Rosana Roses, the suspension was shortened to 6 days after the Court of Appeal issued a temporary restraining order against the MTRCB's decision. So ibig sabihin, meron pa rin pala silang, pwede pa rin sila mag-appeal para po mas mabawasan yung days of suspensions. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEds TV.